Magandang gabi Pilipinas, ang oras po natin alas 6:37 ng gabi. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao. Usapang legal po sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasama po ako po si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Meron po akong TikTok sa mga nagpa-follow sa atin. Maraming salamat. At syempre sa laging mga nakasubaybay sa DZRH. Dahil sa inyo number 1 uli ang DZRH Kantar Survey Metro and Mega Manila. Ngayong gabi po pag-uusapan natin ang may kinalaman sa usaping trabaho. Ayan, sa mga empleyado, mga employer po na nakikinig ngayon, sa ating mga HR personnel at sa mga katrabaho nyong may attitude problem. Minsan sabi nila sa isang kumpanya, akala nyo meron pong ang politika nasa may lang nasa mga politicians lang. Sabi nila meron din daw politika sa Pilipinas, ay sa loob ng kumpanya. Hindi lang talagang sa Pilipinas, hindi lang sa mga politicians, pati doon sa loob ng opisina. Tama po ba yun? Oy, ang dami pong nakaka-relate. Ano ang gagawin mo kung halimbawa meron kang katrabaho na may attitude problem? Paano nga ba masasabi na ang isang tao po, ang isang ka-office mate mo ay may attitude problem? Sometimes kasi hindi lang kayo nagkakaunawaan sa mga opinyon at ganun din po hindi kayo nagkakaunawaan syempre sa sa larangan po ng trabaho, kasama rin po yan. Kaya naman minsan parang nagka-clash sabi nila. Pero ang tanong maaari ba yon na maging ground parang isang empleyado po ay matanggal sa kumpanya? Sabi nga nila Miss Karen, yung paano kung halimbawa napakagaling talaga ng empleyado na to, pero hindi niya kayang makipag-work with sa kanyang mga ka-office mates. At paano kung halimbawa yung mismong empleyado na yun, hindi lang ka-office mate ang hindi niya makasundo. Paano kung si boss na mismo yung hindi niya makasundo, 'di ba? Yung employer na mismo ang hindi niya makasundo. So, maaari po bang matanggal sa trabaho? And, eto pa, maaari din mang tanggal yung empleyado kung halimbawa naman base lamang sa kapritsyo. Wala lang, trip lang ni boss, ayaw niya siguro yung empleyado dahil trip niya lang po, ayan, natanggalin siya, walang basihan o wala pong legal grounds, walang hindi po pasok sa just causes na tinatawag po natin, Paano po kaya yun? Naku, parang naglulus na ang aming kakataas baba, taas baba, Sige, ito na lang, babaan na lang natin. So yan po ang pag-uusapan natin. Again po sa mga employees na nakikinig ngayon, baka naman po isa yung mga katrabaho mo na nandito or baka ikaw mismo may attitude problem, ikaw ba ay matatanggal sa kumpanya. Yan. Alam niyo po ang pagtatanggal po ng empleyado ay tinatawag po ito sa legal na konsepto na isang management prerogative po ng mga employer, Ibig sabihin, ito po ay nasa diskresyon ng management ng isang kumpanya kung ang isang tao po, ay tatanggalin nila sa kumpanya. Pero minamandato ng batas, na dapat
ang pagtatanggal po sa ng empleyado sa kanyang trabaho ay dapat po makatwiran, no? At dapat mo mag-comply po sa mga requirements, kasama na po yung tinatawag natin na substantive and procedural due process. Ano yun? Substantive and procedural due process? Okay, pag sinabi po nating substantive, no? Nire-require po ito na dapat po ay base sa nakalagay po doon po sa may labor code, yung just or authorized causes. So, minamandato ng batas na ikaw, employer, kung magtatanggal ka ng empleyado, dapat nandun siya, no, nakalista doon sa mga, or pasok doon sa mga nakalista sa provision ng labor code, at sinasabi doon na ito, chak. Yan, kapag medyo pasok dito, no, ang mga grounds, maaari siyang tanggalin. And ano naman yung procedural due process? Pag sinabing procedural, no, proseso. So, minamandato po ng batas na dapat po ay tayo ay dadaan sa tamang proseso. Ayan na. Lagi namin sinasabi, no, teka lang, kailangan lagi merong twin notice tsaka hearing. Ano yung twin notice tsaka hearing? Kambal na notice ba? Kapag sinabing twin notice, kambal na notice? Hindi naman kambal na notice, pero merong dalawang notice na minamandato, no, ang batas. At dapat ito ay ma-comply o masunod ng ating mga employers, especially sa ating mga HR personnel, dahil sila yung laging nag-handle ng mga ganitong proseso, no, sa isang kumpanya. So, pag sinabing procedural due process, twin notice and hearing, kailangan po, no, merong ipapadala na notice to explain, no? Ano yung notice to explain? Explain o binibigyan nyo ng chance ang isang empleyado na mag-explain doon sa kanyang mga infraction. Maaaring ito ay base sa company policy, at yung sa company policy, of course, no, again, dapat papasok to sa mga just causes na binabanggit natin kanina. At pagkatapos, mabibigyan nyo po siya ng time na makapag-reply. Minamandato, no, sa mga jurisprudence na dati po kasi parang hindi alam kung ilang araw ba ang kailangan na ibigay sa empleyado para siya po ay sumagot sa notice to explain o kaya ay makapag-explain, no, sa mga infraction na allegedly binibintang sa kanya. So, 5 days, no? At kayong mga empleyado naman po, as much as possible, huwag kayong magtatampo kapag binigyan po kayo ng notice to explain, o kaya naman magkagalit, o kaya naman, no, talagang parang hindi nyo naaayusin yung trabaho dahil parang feeling nyo may record na ako dahil meron na akong notice to explain na binigay yung kumpanya, or balak na nila akong tanggalin. Mali po, no? Sila po ay nagko-comply lamang po doon po sa mandato na dapat kayo po ay binibigyan ng oportunidad na magpaliwanag doon po sa mga allegation na sinasabing kayo po ay lumabag doon sa inyong company policy na maaari ninyong maaari ninyong number one, it's either ikaw po ay masabihan, stern warning, pwede ring masuspend, o kaya naman pinaka-grave na po yung termination especially kapag ilang beses mong nilabag, no, yung polisiya na yon. It's either ikaw ay tinatawag nating habitual offender ka, no, na lagi mong ulit-ulit mong for example, ulit-ulit na awol, no, at napapabayaan na yung trabaho mo, so maaari kang matanggal sa trabaho, no? So, yun po yung chance ninyo para mag-explain. Baka naman may rason or meron pong valid reason, no, na validong explanation kung bakit hindi kayo nakapasok ng araw na yon. Sample lang yun, ha? And then, hearing. So, pag ikaw ay nakasagot na hearing, pag sinabi pong hearing, di ba, ikaw po ay maaaring magdala ng abogado. At doon po sa hearing na yun, of course, pag-uusapan, no, yung mga ebidensya na maaaring na-obtain ng inyong kumpanya kung bakit ka pinapag-notice to explain, at yung iyong maaaring mga rason or ebidensya na meron ka rin na maaaring mong ipakita sa kumpanya. Okay? So again, of course, ang sagot po sa notice to explain, hindi naman po yan basta lang
kapritsyo, no, na binigyan ka na notice to explain, maaaring merong isang empleyado sa inyo na nagsumbong na meron kang infraction. So, syempre, i-validate po yun ng ating mga employers. Kaya naman magkakaroon ng notice to explain tsaka hearing. Baka naman mali, no, ang marites na nagsumbong doon sa employer. So, ganun po, no, very important lagi na meron pong oportunidad ang isang empleyado na mag-explain. Okay? So, yan po yun, no? At after hearing, halimbawa na sabi na ng empleyado yung kanyang mga rason kung bakit nagawa yon, so magkakaroon po ng desisyon, no? Ang employer, kung base sa kanilang mga napakinggan, o kaya naman base sa mga pinakita ninyong mga ebidensya, ikaw ba, empleyado, ay lumubag doon sa polisiya ng kumpanya? O kaya naman po, sinasabi natin kanina na just causes doon sa provision ng ating labor code. So pag ganun po, magkakaroon po ng notice of decision. Kaya pag sinabi nating twin notice, ito na po yung dalawang notice. Notice to explain, tsaka notice of decision. So yan po ang pinaka-importante lagi, no, sa mga employer natin, kung sila po ay magtatanggal ng isang empleyado. So, hindi po basta-basta na sabihin na, tanggal ka na, iligpit mo na ang iyong mga gamit dyan, ayaw ko nang makita ang iyong pagmumuka, lumayas ka na sa aming kumpanya. Of course not. So again po, meron po, no, ang minamandato ang batas ng tamang proseso. Daanin po natin sa tamang proseso, sa legal na proseso, ang mga bagay-bagay, no? At kapag ang mga empleyado naman po ay dihado at sila po ay nakaranas ng ganitong sitwasyon, maaari po silang pumunta sa Department of Labor and Employment Regional Office, yung nakakasakop po dun sa kumpanya, at magreklamo. Maaaring sabihin nila sila po ay illegally dismissed, no, na empleyado sa ganitong kumpanya. So magpapatawag po yan. Papatawag po yung representative ng employer, tapos yung ating employee, at doon po, no, pag-uusapan kung ano bang nangyari. Dumaan ba sa tamang proseso ang ating mga employer sa pagpapatalsik o pagtatanggal ng mga empleyado o hindi. So, yan po yung pinaka-importante dyan. Mamaya pag-uusapan natin, no, kung ano po yung sinasabi ni Attorney Cam na just causes. Okay? May just causes, no? Parang pagpapakinggan mo, ito yung parang mga makatwirang dahilan para matanggal po ang isang empleyado sa kumpanya. Kasi hindi naman po pwede, no, na kung halimbawa ang isang empleyado ay pabaya, maaaring mag-suffer din po ang business to employer. Tandaan po natin, maraming naghahanap ng trabaho ngayon, no? Ayan. Kaya naman po, sa mga empleyado, pakinggang mabuti to, no? Kung halimbawang nagawa ninyo ito, di ba? So, mag-ready na for the notice to explain, no? Pero as much as possible, no, mas maganda na aware tayo, no, na kapag mga just causes, no, ang inyong ginawa, maaari po kayong matanggal sa opisina. Okay? Babalik po ang usapang legal with Attorney Cam. Ilan lamang pong mga paalala para sa ating DZRH Malakas promo. Easy. Kayang-kayang sagutin. Ayan, tama o mali, 50% ka lang magkakamali, ha? 50-50. Ayan, maaari bang matanggal ang empleyadong may attitude problem? Mamaya sasagutin natin yan. Isang big shout out muna sa ating mga masugid na tagapakinig at tagapanood ng ating programa. Magandang gabi po, of course, kina Ira Yumang. Hello po, and good evening po kay Valentino Poncia, Baby Trixie, ayan, Gian De Polonia, hello po, Violeta Zambrano, Grace Recta, and ganun din po kay Rolando de la Cruz. At marami pang iba. Mamaya babalikan ko po yung mga nag-message pa sa atin. Again po, sa mga mag-share ng ating DZRH
Dos Compañeras Facebook page, mas malaki ang chance nyo na manalo ng 500 pesos kasi baka kayo mapili ko kapag ako po yung naghanap ng winner maya-maya lamang po. Muli po, kasama pa rin po si Attorney Cam. Oras po natin, 8 minuto bago sumapit ang alas 7 ng gabi. Nagbabalik po ang programang DZRH Dos Compañeras Usapang Legal. Kasama po si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. At syempre ngayon, pinag-uusapan po natin yung tungkol po sa tamang proseso ng pagto-terminate ng empleyado. At kasama rin po sa pinag-uusapan po natin yung tinatawag natin na just causes. Ano ba yung mga maaaring dahilan or makatwirang dahilan para matanggal ang isang empleyado, at totoo po ba na maaari ring matanggal ang empleyado na may attitude problem? Ito, kakatakbo lamang tong isang friend ko na to. Ayan, ewan ko ba? Ayan, hello, mic check. Ayan, mic magandang check. gabi sa'yo, Mara. Hi, magandang gabi sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa Dos Compañeras. Usapang legal. Yes. Oo, pa-zoom naman natin si Mara. Ayan. Kakatakbo niya lang po. Hindi halata ha. Mahilig talaga siyang tumakbo. Yes. Sa mga marathon po, makikita niyo po siya. Kaya po pinangalan sa kanya dito sa aming kumpanya Ay Maratoni. Ayan. Yes. Sobrang payat niya na po. Dati po medyo may laman-laman siya. Ngayon, na tayo? Road to Kalansay. Road to Kalansay. Oo. Yes. Ayan. At syempre pinag-usapan nga natin na yung ka-empleyado o kaya ka-workmate mo na sometimes hindi mo alam meron ba siyang mood swing o kaya may attitude problem siya. Kasi nako. aminin man natin, 'di ba, Miss Maratoni, Yes. hindi naman lahat nakakasundo sa kumpanya. Totoo naman yun. Kasi may mga, di ba, katulad ngayon, napakainit ng panahon, ang init ng nararamdaman ko ngayon, at for sure, mainit din yung mga ulo ng mga taong minsan nakakaramdam ng hindi magandang pakikipag-ugnayan sa mga kaopisina. Lalo, actually, ma'am, hindi natin maiwasan yan eh. Kasi siguro hindi natin sila mapiplease lahat. Oo. Sabi nga, 'di ba? Ano ba English noon? You cannot please everyone. Yes. Galing mo doon. 'Di ba, ma'am? Parang ako kasi, makwento ko lang. Oo. Siguro simula nung high school ako, hindi lang sa opisina, pero nung high school ako, may mga certain friends ako before na hindi ko na sila kaibigan ngayon. Talaga ba? Totoo. Hindi ko alam kung hindi ba dahil hindi ako friendly or talagang hindi na kami nagkatagpo ng ugali. Okay. So, binlock ka na. Binlock na ako. At saka, binlock ko na rin sila. Ano okay. pang use, di ba? Pasasakitin lang ng ulo natin. Pero going back, ma'am, actually, totoo yan na may mga instances talaga sa opisina na hindi mo sila lahat mapiplease. At ang nangyayari dyan is talagang pag nakikita mo siya, alam mo yung tipong, ay, ito na naman siya, parang kahapon, nag-hi ka lang sa akin, tas ngayon, kinabukasan, magkaaway na kayo. Hindi mo na ako pinapansin. Bakit? May problema ka ba sa akin? Oo. At saka, hindi lang yun. Paano kung halimbawa, hindi lang pala ikaw yung kanyang parang hindi niya feel. O kaya paano kung halos lahat na ng kaopisina? Oo, kumbaga nagsasama pa siya ng karamay. Ay, sabi, ayoko dito kay Maratoni, attitude siya. Ayoko dito kay Maratoni, masyadong maganda, di natin papansinin. May mga ganun, ma'am. True to life yan. True to life? At saka paano naman, kasi like for example, attitude problem, paano mo masasabi na ang isang tao sa isang opisina ay may attitude problem? Kasi lang kung halimbawa ang usapang kayo lang, ano mo lang sila, karanggo mo lang sila, so maaring mapag-usapan. What if yung babae or yung lalaki na isang empleyado ay nag-attitude kay boss? Di ba? Tapos, bakit? Dahil doon, apektado na yung trabaho, apektado na pati lahat, Hindi na siya, nagiging personal na yung problema, hindi na siya professional. At hindi na siya productive. Totoo, yun. ma'am. So, paano yun? Mahirap naman yung ganun, yung kumbaga pati yung boss mo, kakaawayan mo na, kumbaga, sino ka na doon? Parang may instance din na kailangan lumugar ka sa kung ano yung level mo. Kunyari, same level kayo ng mga kapwa mo DJ. Okay. Edi, treat the boss with respect. And at the same time, know where you place yourself. Diba? English. Diba? Pero what can you say about dun sa isang tao na meron ngang attitude problem sa company? Pag ganyan kasi, ma'am,
feeling ko kasi sa kanya, baka meron siyang hugot in life. Okay. Baka meron siyang mga pinagdadaanan na minsan nadadala niya sa trabaho. Actually, mahirap yun sa field of work natin kasi once na umere tayo, parang lahat ng problema natin outside the station or outside the booth, dapat iniiwan na natin yan. Pero since may mga tao nga talaga na attitude problem, siguro ito yung mga pagkakataon na kailangan alam mo yung worth mo sa sarili mo. Kasi alam mo kung halimbawang magka-level lang kayo, o kaya hindi mo kasundo tong taong to, kaya gusto mo, ang dali lang mag-resign eh. Right? Totoo. Ang dali lang mag-resign eh. Lalo na pag mahina ka. Yeah, di ba? Pag yun nga lang, kapag hindi ka mahina, patigasan kayo na mukha. Totoo, ma'am. Totoo. Ay, siguro, mauna kang umalis. Dito ako, magsistay ako. Ganon. Kasi kung halimbawa meron ka hindi nakasundo, whether yan po ay iyong katrabaho o kaya naman boss, no? Again, wala pong nagbabawal sa empleyado na mag-resign nang walang kadahi-dahilan. Na gusto niya ng greener pasture o kaya pumunta na ibang kumpanya o kaya talagang syempre hindi mo sasabihin sa resignation mo yun, di ba? Tayong lahat po ay plastic pagdating sa resignation. Hindi mo sasabihin doon kaya ka nag-resign kasi may kaaway ka. Oo, di ba? Ang sasabihin mo doon kaya ka nag-resign kasi I found a greener pasture. Kaya, di ba? For my career development. Yes, o kaya for my mental health, peace of mind. Pag mental health, parang nagets ko na agad yun. Diba? Alam mo na eh. So again po, wala pong naglilimita sa mga empleyado po na umalis sa isang kumpanya nang walang kadahi-dahilan. Kasi hindi na kailangan ng requirement o kailangan, ito yung mga rason kung pwede ka lang mag-resign. Hindi pwede ganun. Diba? Totoo, ma'am. At saka mahirap naman yung i-detalye mo lahat kung bakit ka mag-resign. Ako sinaniniwala ako dun sa sa yung mental health. Tsaka yung pag nakaka-stress yung taong to, kailangan minimal lang yung inyong interaction. Totoo, ma'am. Totoo. Civil na lang. Kasi kung both professional naman kayo, you can work professionally with him or her, pero civil. Diba? Yeah. Ang hirap din kasi pag masyado kang friendly sa lahat. Parang akala mo friend ka niya, pero in the real life, we're just here to work. Parang bonus na lang kung magkakaibigan ka sa work. Kaya nga sinabi ko kanina, sa isang korporasyon, iba-iba kasi tayo na ugali. Totoo. Diba? Diba? May mga iba na super friendly, may iba naman na parang tahimik lang. Pero nasa loob ang kulong. Ayan, ganyan. May iba na chillax lang, chill lang siya, ganyan. May iba na neutral, bahala kayo dyan. Ikaw ba, ma'am? Ikaw ba? Anong makakonsider mo ang sarili mo pag dating sa trabaho? Feeling ko cheerful ako eh. Cheerful. Cheerful giver. Kasi dahil, because yun sa ating line of work. Yes. Kasi sabi ko nga naging DJ po ako dati, no? By the name of Rica Hera. Yeah! Daming pera, Rica Hera. So, from Love Radio to Yes FM, naging DJ tayo. So, sanay tayo na laging nakasmile. Nakikipagdaldalan. Parang nature na natin yun eh. So, makikilala tayo dito na, laging nakasmile. Pero may mga ibang DJ, no, na madaldal sila, pero in person tahimik. Hindi, totoo. Like, totoo. Like, Chris Chuper. Hindi ba ako? Hindi madaldal ka in person eh. Totoo, tahimik ka ba? Hindi, Diyos ko. Huwag natin magplasikan dito. Ayun, madaldal talaga ako in real life. Kaya nga si Chris Chuper, tahimik lang yun. Totoo. Sino pa ba? Sexy Megan. Yan, tahimik lang. Tahimik lang din, Oo nga, no. Sino pa ba? Pero, si Robin Siena. Tahimik lang din siya. Tahimik din. Mga introvert. Ay, nakaka-relate ako sa mga introvert. Pero pagdating pag naka-on na yung mic, daldal na. Yes. Diba? Very cheerful, joyful. Akala mo full energy lagi. Yes. And sa line of work po, again, iba-ibang personality nakikilala mo. Iba-ibang department din. Sa ibang department, iba rin sila. Iba-iba't ugali. Yes, iba-ibang ugali. So, paano ka makikipag-mingle, no? Tsaka paano ka mag-a-adapt, diba? No? Yes. Kasi kung halimbawang isang tao lang ang medyo hindi mo kasundo, carry pa. I don't think na may attitude problem ka. Diba? Pero kung halimbawa hindi mo talaga kasundo lahat ng tao, tas pati yung boss mo, no, hindi mo kasundo, tapos lahat sila apektado na yung kanilang trabaho. Ayan. Tapos hindi na sila productive dahil lahat sila stress na. Tapos meron pang mga ganap na, alam mo minsan may mga iba, tayo babae, bunganga lang tayo, diba? Ang mga lalaki, yung naghahamon, yung mga ganon. Which is, hindi po pwede yun. So, magiging ground siya para ikaw po ay ma-terminate. Yeah. Pwede na pala yun, ma'am. Pag may attitude problem ka, automatic. Hindi man automatic yan ka naman. Maaari.
na ma-terminate. Maaari. Kasi meron ng lumabas na desisyon sa Korte Suprema. Ayan, meron na ulit. Oo, na sinasabi ng Korte Suprema, kung halimbawa ang isang empleyado ay alam mo yon, parang nakakasira na sa working environment doon sa kumpanya at nakakasira na siya doon sa parang teamwork, yung pagkakaisa. 'Di ba dapat pag nagtatrabaho tayo, camaraderie, yan, tulong-tulong tayo. At dahil doon sa pagiging attitude problem niya, dahil apektado ng ibang kumpanya, hindi na maganda yung performance ng organization, 'di ba? So pag ganoon, merong prerogative ang management na tanggalin yung empleyado na nakakasira dun sa Yes, yun. Kasi kung papansinin mo kanina, binanggit ko, meron tayong tinatawag na just causes. Sinasabi kasi sa batas natin, ito na, sabi ni Yan sabi ng batas. Sabi ni Marathon, ay, boring na. Diyos ko, ito na naman ng batas. Papatas na nag-usapan. Nakaka-boring na. Pag ganun, di ba? No? Pero interesting siya. Di ba? Kasi nga ganito yon. So kapag halimbawa, just causes, ano yung mga makatwiran dahilan para matanggal ka? Unang-una, yung seryosong pagkakamali. Okay. Serious misconduct, di ba? So kailangan yung seryosong pagkakamali, it must be grave, no? Ibig sabihin, sobrang lala na maaaring naapektuhan ng isang of course, yung kumpanya natin. And then, pangalawa, yung pagsuway mo o kaya yung sinasadyang hindi pagsunod sa inuutos sa'yo na legal naman. For example, yung willful disobedience or insubordination na tinatawag natin. Very familiar tayo sa word na insubordination. Ganyan. Uy, parang di ko alam yun. Kasi sumusunod naman to, mabait naman to. And then, yung gross and habitual neglect of duties, yung palaging hindi pagtupad sa tungkulin at responsibilidad. Hindi na sumusunod? Hindi naman, yung mga, halimbawa, for example, ikaw like a wall. O hindi mo na tinutupad yung tungkulin mo kasi like ang absence without leave, no? Na kung saan maaaring maapektuhan na yung kumpanya mismo, yung production. Ito pa, fraud or willful breach of trust, yung panluloko o paglabag sa tiwalang ibinigay sa'yo. Ayun. Yan. At saka yung loss of confidence na tinatawag natin, yung pagkawala ng tiwala at kumpiyansa sa'yo ng employer, ayan, no? At saka yung mga analogous, no, na dito sa mga, analogous, yung parang pagkakapareho. Kasi yung attitude problem, para siyang hawig ng, loss of trust and confidence, at saka yung breach of trust na ibinigay sa'yo na pagtitiwala. Oo. At saka pag pinagkatiwalaan ka ng boss mo, parang give your 100% effort sa kumpanya. Yes. Kumbaga pinagkatiwalaan ka nila na, okay, ito si Mara Tony, kaya niya magtrabaho dito. Pa-prove mo na deserve mo yung spot. Hello, lalo na sa mga DJ ngayon. Limited lang ang slot. Kaya dapat make the most out of it. Kasi si Miss Mara Tony ay galing sa digital. Yes po, digital ako before. We have a digital department here. Kasi nga with the advent of new technology and social media and everything, we have to adapt, no? Kaya pansinin niyo po, no, hindi lang kami sa radyo. Nakikita rin po kami sa TV, sa cables, social media. Especially. So rampant tayo sa social media. So ibig sabihin, no, nagkaroon po or nag-create po ang kumpanya namin ng digital department. Yes. At kasama si Miss Mara Tony doon. Opo, before ka-producer po ako doon dati sa Yes FM. Ay, oo nga, oo. So ayun, change of nature of work. Tsaka naman, parang nakitaan naman si Miss Mara Tony ng potential. Pagiging madaldal. Actually. Pagiging madaldal. Yun talaga, sayang naman ang bibig natin kung hindi natin gagamitin sa magandang paraan. Ako, nakita ko sa'yo, competitive ka eh. Totoo naman. Diba? Competitive ka. Kahit nasa takbo eh. Kaya siguro, kaya parang siguro yung mga tao sa'yo parang di ka feel. Kasi competitive ka. Kasi may mga ganun, di ba? Actually, ma'am, ayan na nga sasabihin na eh. Tuloy ba to? May mga ganun talaga. Kasi di ba, tanda mo na nag-team building. Nag-team building po kasi kami ni ma'am. Di ba, pares tayong layon? Ay, talaga! Diba? So parang competitive ka eh. Nature ko siya na competitive talaga ako na tao. Na parang may mga ibang tao na medyo nakikita yon as somewhat aggressive sa akin. Na parang, ay, competitive siya. Palaban na naman siya. Ay, bida-bida na naman siya. Ako, I don't take it negatively. Pero yun kasi talaga ako. Alam mo, mag-adjust ako na, hindi ako makikipag-compete ngayon. Diba? Parang, yun talaga yung parang kinakonsider ko siya as strength. Pero, syempre, kailangan mo rin ilugar yung sarili mo. Kung kailan mo kailangan medyo tone down ng konti. Pag medyo kailangan mong ibigay ng konti, parang marunong ka rin makibalance with your workmates para
Diba? Chill-chill lang ang life. Mahirap na may kaaway sa opisina at matawag kang may attitude problem. Iba, i-clarify natin, iba yung pagiging competitive sa may attitude problem. Diba? So, competitive lang naman ako. Wala ka namang attitude problem. Diba? So, ano naman papapayo mo dun sa mga, feeling mo, ang tingin nila ay may attitude problem, pero wala naman talaga. Yung ibang tao, mama, may kasi, attitude problem. Oo, kasi hindi naman natin, again, iba yung pananaw mo, iba yung pananaw ng iba, di ba, no? Maaari ang tingin ng iba sa'yo, yun nga, may attitude problem ka, which is hindi naman talaga. Maarte ka. Ano ka? Alam mo yung letter B na word. Diba? Okay. May mga ganun ba? Ito naman si mama parang hindi Gen Z. Ano ba ako? Millennial na ako. Ay, millennial Gen Z ka na ba? Oo. Mga wild na... Charot. Hindi ba wild? Masyado na kayong... Ano ba? Masyadong advanced. Advanced. Tsaka ano na kayo, dahil exposed kayo sa social media. Totoo. So, ang attitude problem, anong maa-advise ko sa kanila? May mga attitude problem na lang. Sige. Saan ang camera? Nanawagan. Sa lahat po na may mga attitude problem. Actually, siguro masasabi ko sa mga ganyan, siguro wag nyo na lang po i-judge yung tao based sa kung anong nakikita nyo. Kasi actually, lahat po tayo may iba't ibang ugali. Merong mga instances na hindi kita mapiplease. Meron din na instances na hindi mo ako mapiplease. May mga bagay ka na hindi siya magwo-work sa akin. May mga bagay din ako na hindi siya magwo-work sa'yo. Siguro at the end of the day, kung nasa trabaho man tayo, parang set to your mind na nandito ka just to work and nandito ka to do your job. Yes. Parang wala ka dito para makipag-friends or kung meron ka mang maging friends, that's a bonus. Yes. Pero kung magbibigay ka sa team o magbibigay ka sa environment ng medyo problema, like attitude problem, siguro get to know yourself more. Get to know yourself. Kasi baka mamaya, ma'am, marami nga siyang hugot in life. Alam mo, may kakilala ko na ano? Sino yan? May kakilala ko na parang ganun nga, no, sa company nila. Merong isang tao na parang, kakaiba talaga siya mag-isip, no? So, parang, pero wala naman siyang diagnosis. No? Yun na nga yun ang sinasabi ng kakilala ko. Sana may magsabi sa kanya na parang kailangan niyang magpa-check. Yan. Kaya lang, ma'am, pagdating bang ganyan, hindi ba siya nakaka-offend dun sa tao? Kaya nga walang nagsasabi, diba? Ako mas maa-appreciate ko kung halimbawa, no, may nagsabi sa akin, uy, Attorney Cam, parang ano ka, may kililing ka dyan. Parang kailangan mong pa-check sa diba? Siguro pwede pa joke yung sabihin. Or kung friend mo yung tao, pwede kang kasi concerned ka halimbawang, baka naman kaya naging ganun ako kasi nagkaroon ako ng yung trauma? Hindi, yung after na nung pagbubuntis ang tawag po doon. Postpartum? Yeah! May na-contribute ako 1 point. Postpartum, di ba? You'll never know. Kasi sa mga nagbubuntis po, nag-iiba yung ugali nila. May at a certain point of time na parang baka postpartum ito. Ganon, di ba? So, maaaring it helps, no, sa mga magsasabi sa'yo na, uy, parang nagbago ka, ganon. O kaya naman, uy, tagal na ugali mong yan, talaga. Baguhin mo naman. Baka talaga kailangan mo na magpa-check. Ganon, di ba? Oo, actually. Kasi sabi ko kanina, bonus na lang talaga kapag meron kang friend. Totoo. Oo, na parang someone you can lean on, katsukaran mo, tsaka hindi ka tatry ano rin. Ano katsukaran? Katsukaran is yung kausap. Kaututang dila, gano'n. Alam ko kanong tsuk. Iba yun. So yun, ang saya pa pag meron kang gano'n sa opisina. Ang sarap pumasok na, may kita ko na naman si friendship ko. May kadaldalan ka, may kachismisan ka. Diba? Tapos yung kayo lang nagkakaintindihan, hindi na lumalabas, gano'n. Ang hirap kapag lumalabas kasi, doon na start. Totoo. Ang mga marites. Totoo. So, tsaka given with the line of work na ginagawa natin, ang bilis ng chismis. Oo. Diba? So, yung mga nasabi mo na magaganda sa ibang tao, siguro since hindi ka nila feel, naiiba na. Yes. Diba? May mga tendency, ay, sabi ni Mara Tony, ganito ka. Pak. O, di ako na naman ang nasiraan. Mahirap. Attitude problem nga yan. Pag ganyan. Diba? Ay, hugot, nakakaloka. Sa ating malakas question ha, maaari bang tanggalin ang empleyado base lamang sa attitude problem? Ayan. So, maaari bang matanggal syempre ang empleyado kung ikaw ay may attitude problem? Tama o mali 50%
maaring tama yung sagot mo, 50% mali. So, mamili ka na lang doon. Grabe naman. Sana ganun sa pagpili ng presidente, no? Dalawa lang. Oo. Alam mo sa US, di ba, dalawa lang silang lagi naglalaban? Ay, dalawa lang ba? Oo. So, it's either ang pagpili mo, maaring 50% tama, yung pinili mo, 50% mali. Eh kung sa atin kasi, kunyari, 5 ang naglalaban, 20%. Mahirap. Parang maraming naglalaban. Oo, pag 20% na yung chance mo na baka tama na siya yung pinili mo o hindi. So, ganun. Parang dyan, katulad nga sa pagkakaroon ng attitude problem, 50% maaari pwede kang alisin sa trabaho, 50% pwedeng, since kung mabait yung boss mo, pwede ka pang tanggapin at bigyan ka ng second chance. Pero tandaan nyo nire-remind ng Korte Suprema na dapat lagi na dumaan po sa procedural process. Yes, oo. Procedural due process. May nakaalala sa akin, process. Bisaya ka man doy. Nagbisaya man na procedural due process. Ayan. Hindi mo pwede basta decide lang. Ay, ayoko na sa'yo, bye. Hindi yes. ganun. At saka dapat, ma-prove ng employer na may attitude problem. Kasi kung walang pruweba, wala. So, stay siya dyan. Strong siya dyan. Bahala kayo mag-adjust sa may attitude problem na yan. Pero again, kung ayaw nyo ma-stress, kaya madali lang mag-resign. Pero sabi nga nila, patigasan na lang. Kasi lahat naman tayo pag nag-resign ka, saan ka pupulutin? Saan ka mag-work? Unless otherwise, meron nang naka-ready or merong opportunity from other company o kaya from other line of work. Kung talented ka, marami kang pwedeng... Katulad nito sila Maratoni, Gen Z itong mga to. Ang mga Gen Z ngayon, pag nag-resign, wala lang, resign lang. Di ba? Ba't kayong mga Gen Z ganyan? Ewan ko ma'am, siguro kasi kami napaka-career driven namin. Parang automatic once na nag-resign ka, automatic may papalitan ka ng, may iba ka ng... Ang ganda nga nung sa'yo, automatic may papalitan. Meron nakakilala mga Gen Z. Nag-resign sa trabaho. Sa anong company papasukan mo? Wala, papahinga lang. Ay, hindi ko kaya yun. Hindi mo kaya. Ayaw ko. Millennials ka, hindi ka Gen Z. Feeling ko nagpapanggap ka, ha? Ayaw. Ayaw ko, ma'am. Nang parang aalis ako dito nang wala akong trabaho. Yes. Dapat pag alis ako dito, meron akong papasukan na pwede ako makakuha ulit ng pera. Yeah. Real talk. Di ba? Totoo naman. Saka ba tumatakbo? I-promote mo nga yung mga tinatakbuhan mo. Sige na nga. Ito na sa mga nakakarinig ng boses ko dito sa DZRH. Kung gusto nyo pang marinig araw-araw. Charot lang. Pero kung sino pa pong gusto makakilala kay Maratoni, pwede nyo po akong i-follow sa Love Radio Manila Facebook page. Pwede nyo pong i-check ang aking Facebook page. It's Maratoni. MARATONE. Yan. Usapang takbuhan, usapang health and fitness. Diba? Kung gusto mong medyo hindi majubis-jubis at bawasan na yung iyong mga masasamang bisyo, automatic makinig ka kay Maratoni. Yan. Halatang halata. Tignan mo yung outfitan niya ngayon. Talagang kakatakbo lang po niya. Totoo. Wala pang cool down yan. So, ibig sabihin tumakbo ka somewhere here sa may Pasay. Sa may MOA, Pasay. Ayun, paikot-ikot. Nakaano ko ngayon, ma'am? 9K. Kahapon, 14K. So, naka-training kasi ako sa full marathon. So, since nagtitraining ka. So, hakot award ka ng mga medal. Gusto ko, kasi nga as competitive woman, gusto mo lagi may medal, gusto mo lagi podium. So, pinaghihirapan natin yan. Okay. Diba? So, good luck sa'yo. Thank you, ma'am. Sa mga gustong magpapayat, ano bang mapapayo mo? Magpapayat? Ngayon pa lang simulan nyo ng tumakbo. Kasi kung hindi mo bawasan yung pagkain, sige, mag-exercise na lang kayo. Ganun ang ginagawa ko. Hindi naman ako nagbabawas ng pagkain. Kaya ano lang. Dapat pala, next time interviewin ka sa kalusugan. Yan! Diba? Usapang kalusugan. Sabi nila, with Attorney Molina. Uy, naku, hindi ako yun. Baka iba ng programa yun. Iba na ba yun? Oo, grabe naman ako, pati kalusugan, kinuha ko na. Bakit talented ka rin? Usapang legal na nga, pati kalusugan, kinuha ko na. Mag-doktor na rin kaya competitive. Maraming salamat, Maratoni. Yes, maraming salamat, ma'am. At abangan niyo po siya sa Love Radio tuwing... Yes, Love Radio po, programang Love Trip, 3 to 6 p.m. DJ Maratoni. Ayan, thank you so much. Babalik po ang Usapang Legal kasama po si Attorney Cab. Oras po natin, 20 minuto makalipas ang 7:00 ng gabi. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Oras po natin, 7:25 ng gabi. Siyempre, usapang empleyado pa rin po tayo, usapang employer, may kinalaman po
Of course, sa attitude problem. Dahil lahat po ng mga empleyado, nakakaranas din ng ganito. Kung hindi man sila, baka yung kaopisina nila. Kanina nakausap ko si Mara Tony, nagpaalam na siya pero sabi ko 5 minutes na nga lang, upo ka na nga lang dyan. Kasi masyado akong miss ni ma'am Oo nga kasi naalala ko, tawag dito, namatay si Si Liam Payne. Oo nga, Painful. One Directioner ako Oh. Siya pa naman yung pinaka gusto crush ko talaga. mo? Oo. Oh. Ikaw hindi ka na One Directioner. Ano nang Naabutan banda ko siya, mo? ma'am. Pero anong banda mong gustong-gusto na? Ngayon, The Beatles. Hindi, old soul kasi talaga ako. Old school ka ba? Old soul. Hindi ako masyadong mahilig sa mga bagong banda ngayon. Kaya nga nagulat ako sa'yo, ma'am, Liam Payne, totoo ba? Akala ko Bee Gees ang naabutan mo. Ganun. Hindi. Napakinggan ko naman sa tatay ko, mga Engelbert Humperdinck. Ay, hindi ko na Tom kilala Jones. Ito na. Wait lang meron pong report. Nasa linya natin si RH27 Noche Cacas. Retired seaman po arestado sa checkpoint dahil sa paglabag sa gun ban sa Las Piñas. Ayan, rumoron na po ang ating napakasibag na si RH27 Noche Cacas. Noche, balita mo yan, Noche. Attorney Cam at DJ Mara, arestado ang retired seaman matapos maulian ng baril sa isang checkpoint sa Marcos Alvarez Avenue, Barangay Talon 5, sa lungsod ng Las Piñas. Inilala ng pulisya ang suspect na si alias Edward, 48 anyos. Ayon sa report, habang nasa routine na checkpoint operations ang mga tauhan ng Talon Police Substation 4, napansin ang suspect na may dalang baril. Ngunit lang siya sa atin ang dokumento ng baril. Lumitaw na expired na ang permit to carry firearm outside of residence o PTC-4. Nilabag rin ng suspect ang umiiral na gun ban. Samantala, Atty. Cam at DJ Mara makakatanggap ng 75,000 mula sa DMW, 75,000 naman mula sa OWA at 20,000 mula naman sa DSWD. Ang 47 na mula Lebanon na nag-avail ng voluntary repatriation dahil sa giyera sa Israel at Hezbollah. Tutulungan rin sila ng mga ahensya na makauwi sa kanilang probinsya. Ayon kay DMW Secretary kanina, Hans Leo Kapdak, at patuloy ang kanilang paghihikayat pa sa mga natitira pang Pinoy na tangkilikin ang voluntary repatriation ng pamahalaan. RH27 na Tikakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH27 Noche Cacas. Muli po sa mga nagme-message sa atin sa DZRH News, ganun din po sa DZRH News Television. Maraming salamat. Shout out muna, magandang gabi. Ayan, baka makalimutan ko magbate dito. Sina Jeffrey Villacorta, Florencio Regalo, si Willie Maaliw. Ayan, may question lang siya, paano po kung ang first letter ay binigay ng employer pagkatapos tanggalin na ang employee? Yung first notice po ba tinanggal on the spot ang empleyado at pinabalik 3 days letter? Tama ba? Pinabalik para siguro makatanggap ng letter. On the said day, pinapirma si employee ng quit claim at pinareceive ang first letter about sa tardiness at pinare-reply si employee. Hindi po nag-reply si employee kasi tinanggal na siya. Ayan, ano po ang chance si employee pag nag-complain sa DOLE? Okay, pag mga ganito pong sitwasyon, again po, hindi po pwedeng baliktad, tinanggal muna bago nagkaroon ng notice to explain. So, dapat meron siyang notice to explain muna. Again, procedural due process, importante po, may notice to explain, may hearing, tapos may notice of decision. Yan. Yes, hindi pwede decide lang. Oo. Tapos kung halimbawa po siya po ay napilitan na pirmahan ng quit claim, no? At hindi naman talaga voluntary on his part, so pwede rin questionin yon. Lalo na kapag hindi po tama, no? Unfair or ang laking disadvantage sa isang empleyado yung mga nakasulat doon, yung mga natanggap niya. Yon. Para sa ating katanungan, para sa ating Malakas Online promo, eto na. Ito na ang DZRH Mas Malakas Promo Online. Sagutin lamang ang tanong ng ating announcer sa live Facebook page ng DZRH at instant meron kang 500 pesos na premyo. Ready? Makinig mabuti. Ito na! Para po sa katanungan na of course, maaari bang matanggal ang empleyado kung may
attitude problem. Tama o mali? At ang sagot, Miss Mara? Tama. Yes. Congratulations po kay Baby Trixie, 500 pesos sa'yo. Oy! Automatic 500, nakinig lang. Oo. At maraming salamat sa mga nakinig sa atin. Yun nga, no, yung malungkot kami ngayon. Ako pala. Yes. Very painful sa lahat ng mga directioner dyan. Nakikiano kami. Kasi nasubaybayan ko siya condolence. From X Factor pa. Talagang super fan ako. Super fan talaga. Pero nagpupunta kayo sa mga concert niya, ma'am? Nung time na nagko-concert sila, wala akong pera. Yun lang. Wala akong pera. Tapos meron silang lumabas sa mga books noon, mga magazine. Yung magazine yan, hindi ko mabili. O, diba? Pero at least, alam mo sa sarili mo, very fan ka. One Directioner talaga ako. Sa lahat ng mga One Directioner Sino bang gusto mo kay sa One Si Zayn Malik. Zayn Malik. Before favorite ko siya. Sabi ko naman sa kanya, si Zayn Malik, kalabang ko yun. Ayun lang. Hindi naman kasi. Gwapo kaya nun. Gwapo siya, pero siya yung dahilan kung bakit naghiwa-hiwalay. Kasi talagang solid fan kasi ako ng One Baka Directioner. si Zayn Malik may attitude problem. Charas! Hindi natin sure, joke lang po. Ayan. Baka magalit sa mabash tayo dito. Ay, Zayn Malik? It is just a joke. Ano pa? Yun lang. Maraming salamat, Mara Tony. Yes. Ayan, sa pagsama at sa pagbibigay ng iyong honest opinion. Kasi ang hirap kapag halimbawa abogado lang nagsasalita about dun sa attitude problem. So at least maganda rin naman yung nakakausap tayong empleyado. Na katulad mo, nakaranas ng medyo, alam mo na, competitive woman tayo. Yes. So hindi mo maiiwasan. You cannot please, siguro unting ano ko lang din, na you cannot please everyone. May mga time talaga na hindi ka magugustuhan ng lahat. So, it's 100% okay. Just, the fact na, alam mo sa sarili mo na wala kang ginagawang mali. And yun na yun. Yeah. Just do your job, do your work, and umalis ka dyan ng peacefully. Be happy with what you're doing. Ayan. Maraming salamat. Kami po yung magpapaalam na bago kami magpaalam. Oy, Yes. pabatiin mo nga to. Sabihin mo, good evening. Baby boy. Baby boy. Halika. Sabihin mo, good evening. Ayan, sabi mo dito sa mic, good evening. Halika. Ayan. 1, 2, 3. Good evening. Ayan. Yeah. Pag sinabi nating DZRH, anong sasabihin natin? Una sa Pilipino, una sa... Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Let's go! Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Una sa Filipino. Very good. Parang slang naman siya, no? Sino bang nanay nito? Ewan ko Parang dyan. tinuturuan ng accent, Itago natin sa pangalang Attorney Cam. Maraming salamat sa mga tumutok sa atin. Thank you so much. Yes. Tomorrow, abangan po Usapang Legal. Kasama naman po si Attorney Rina Seco. At nakasama niyo pa rin po ako po si Attorney Cam. Oras po natin, alas 7:32 ng gabi.